Hallelujah. 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 Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y manalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay ang pagtataas ng ating kaisipan at kalooban sa Diyos. Ito rin ang paghiling natin ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note po, mabubuting bagay, dahil kapag ikaw ay humiling ng masamang bagay sa Diyos, tiyak yon, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya gumagawa ng mga bagay na masasama dahil lihis ito sa kanyang kalikasan bilang isang mabuting Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo, itinuro sa atin ni Jesus Nazareno ang panalangin Ama namin. Kung susuriin natin, ipinahahayag sa panalangin Ama namin ang pagkakilala natin sa Diyos bilang Ama nating banal, sapagkat siya ay nananahan sa langit, ang lugar ng mga banal. Kaya't bilang ating Amang banal, siya ang ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa panalangin ito, hinihiling natin sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa atin
ang kaniyang kaharian. Ito rin ay isang panawagan para bumuo tayo ng kaharian sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran, at pagkakaisa upang sugpuin ang kasamaan at ipalaganap ang kabutihan sa lahat. Hindi lamang sa langit, kung hindi maging sa lupa na ating pansamantalang tirahan, tayo ay naghahangad na mapasa atin na ang kahariang ito ng Panginoon. Nakapaloob din po sa panalangin ito ang paghingi natin sa Diyos ng ating makakain sa araw-araw upang tugunan ang pisikal nating pangangailangan. Pagkaing magsisilbing lakas ng ating katawan at magsisilbing paalala ng kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Mapapansin na bahagi din ng panalangin na itinuro sa atin ang paghingi ng kapatawaran sa Ama para sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa sa araw-araw ng ating buhay. At kapansin-pansin din po dito ang paggawad din natin ng kapatawaran para sa mga taong nagkulang at nagkasala sa atin. Gayon din ang ating panalangin na patuloy tayong ingatan ng Diyos sa anumang uri ng panganib at kapahamakan. Kaya naman, sinabi po ni Saint Therese of Lisieux na ang panalangin ay isang pagpintig ng puso. Ito ay isang simpleng pagsulyap o pagtingin sa langit. Ito ay isang sigaw ng pagkilala at pagmamahal na niyayakap ang parehong pagsubok at kagalakan. Ibig sabihin nito, kung hindi tayo marunong manalangin, walang saysay o sustansya ang ating buhay. Bakit? Sapagkat ang panalangin ay ang ating pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung tayo'y hindi nakaugnay o nakakapit sa Diyos, walang halaga, walang silbi ang bawat nating pagsisikap. Walang kabuluhan ang ating pag-iral at pamumuhay sa mundong ito. Ang banal na Eucharistia po, ang siyang pinakamataas na uri o antas ng ating panalangin. Kaya nga po tayo nagsisimba dito ng palagi upang mas lalo nating mapalalim ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng Eucharistia, ipinahayag natin dito na kung wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, wala rin tayong kabuluhan bilang mga tao. Mga kapatid kay Kristo, hinahamon tayo ngayong araw na ito upang pagnilayan, balikan at sariwaing muli kung ano na nga ba ang estado ng ating mga buhay panalangin. Kinakausap pa ba natin ang Diyos? O naaalala lang natin siya sa tuwing tayo'y may kaarawan, sa tuwing tayo'y may hinihiling, o sa tuwing tayo'y may ipagdarasal? Sana, kagaya ng sinabi ni Saint Therese of Lisieux, sana'y ang bawat pagpintig ng ating puso, ang hinahanap nito ay mapapurihan at mapasalamatan ang ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.